Magsisisi ng labis si Vladimir Putin sa pagsimula ng digmaan laban sa Ukraine, ngunit huli na ang lahat. Ayon sa Financial Times, ito raw ang mismong sinabi ni Xi Jinping kay Donald Trump. Isinulat ng publikasyon na ayon sa kanilang mga impormasyon, sinabi ng leader ng China na si Xi Jinping sa negosasyon nila ng presidente ng Estados Unidos na si Donald Trump sa Beijing na maaring pagsisihan ni Vladimir Putin sa huli ang desisyon niyang salakayin ang Ukraine. Ayon sa mga source, sinabi ito ng leader ng China habang tinatalakay ang digmaan ng Russia at Ukraine. Noon, sa tapat na pag-uusap nila ni Pangulong Joe Biden, hindi niya inilahad ang opinyon niya tungkol kay Putin at sa armadong tunggalian. Ngunit totoo nga bang maaring sabihin ni Xi Jinping ang ganong bagay? At may mga dahilan ba para sa mga pahayag na ito batay sa resulta ng summit ni Xi Jinping at Donald Trump? Tara, alamin natin ito. Ako si Alexei Pechi. Sabay-sabay nating talakayin ang paksang ito. Pero bago ang lahat, hinihiling ko sa inyo na mag-subscribe sa YouTube channel na ito, mag-like at mag-iwan ng kahit anong komento. At bago tayo magsimula, sandali lang ang inyong atensyon dahil ang episode na ito ay hatid sa inyo ng suporta ng platformang Preply. Ito ay isang Ukrainian na plataporma ng mga online na tutor para sa mga banyagang wika. Mayroon silang halos 100,000 guro at 70 wika. Ito ay perpekto para sa inyo na, halimbawa, nag-aaral ng wika habang nasa ibang bansa. Aleman, Ingles, Polish o kahit anong wika. At ang mahalaga para sa inyo, na yon ay may 50% diskwento sila sa unang klase. Kaya sa description ng video na ito ay may link na kapag pinindot ninyo, agad ninyong makukuha ang 50% diskwento mula sa YouTube channel na Alexei Pechi. Ngayon, punta na tayo sa episode. Sabi ng Financial Times, sinabi ni Xi Jinping ang komento sa gitna ng digmaan ng Russia laban sa Ukraine. Matapos ang 4 na taon, deadlock na ang labanan sa harapan. At naging mas epektibo ang Kyiv sa paggamit ng mga drone para umatake sa mga tropang Ruso at mga target sa loob mismo ng maruming Russia. Sinabi ni Xi Jinping kay Trump na magsisisi si Putin sa pagsimula ng digmaan. Sa wakas, inilathala ng administrasyon ni Trump ang ulat tungkol sa summit nina Trump at Xi sa Beijing. Ngunit wala namang nabanggit doon na tinalakay ng dalawang leader ang digmaan sa pagitan ng Russia at Ukraine. Magbibigay ako ng maikling paliwanag at tatalakayin natin ang resulta ng pagbisita ni Trump sa Beijing ayon sa White House. Ayon sa website ng White House, nagkasundo ang mga leader na dapat bumuo ang Estados Unidos at China ng konstruktibong ugnayang may estratehikong katatagan na nakabatay sa pagiging patas at katumbasan. Nabanggit na bibisita si Xi Jinping sa Estados Unidos ngayong taglagas at parehong bansa ay magtutulungan bilang host ng G20 Summit at taga-suporta. Nasa dokumento rin na parehong nakasundo ang dalawang leader na hindi dapat magkaroon ng sandatang nuklear ang Iran. Nanawagan silang buksan muli ang operasyon sa Strait of Hormuz at nagkasundo na walang bansa o organisasyon ang dapat maningil ng bayad sa pagdaan ng mga barko. Ayon sa dokumento, kinumpirma ni Trump at Xi ang layunin nilang alisin ang mga sandatang nuklear sa Hilagang Korea. Hinihikayat nila ang paglikan ng dalawang bagong intergovernmental na ahensya, Kamara ng Kalakalan at Konseho para sa Pamumuhunan. Ang Kamara ng Kalakalan ay tutulong sa pamahalaan ng Estados Unidos at China may regulate ang bilateral na kalakalan ng produktong hindi nagdudulot ng seryosong banta sa ekonomiya. Ang Konseho para sa Pamumuhunan ay magiging plataporma ng intergovernmental na pagtalakay ng mga isyung may kaugnayan sa pamumuhunan. Nabanggit din ang mga kasunduan sa internasyonal na kalakalan. Ayon pa rito, tatalakay ng China ang mga alalahanin ng Estados Unidos tungkol sa kakulangan sa supply chain ng mga rare earth element at iba pang critical na mineral, kabilang ang itatlo, scandium, neodymium at indium. Bukod pa rito, ipinapaalala ng White House na inaprubahan ng China na siyang isang kawili-wiling detalye. Inaprubahan nila ang paunang pagbili ng 22,200 eroplanong Boeing ng Amerika para sa mga airline ng China. Sa susunod na 3 taon, bibili ang China ng agrikultural na produkto mula Amerika na nagkakahalaga ng hindi bababa sa $17 bilyong taon-taon. Pumayag din ang China na alisin ang lahat ng limitasyon sa pag-aangkat ng karne ng baka at manok mula sa Amerika. Iyon lang at wala ng iba. Pero tungkol sa Ukraine, gaya ng inyong naintindihan, wala silang binanggit ni isang salita. Sinabi rin ng kinatawan ng kagawaran ng ugnayang panlabas ng Xi na katang-isip lang ang ulat ng British pahayagan na pinuna ni Xi Jinping si Putin sa pagpupulong kay Trump.
Posible ring pinili ni Xi na huwag sirain ang summit nila ni Putin na magsisimula na ngayon. Gayunpaman, may mga palatandaan na hindi ayon sa plano ang takbo ng digmaan para kay Putin at may dahilan si Xi Jinping para sabihing magsisisi talaga siya. Bakit ko ito sinasabi? Nagpa siya si Putin na magsagawa ng malawakang pagsalakay sa Ukraine noong Pebrero 2022, 3 linggo, matapos niyang bisitahin ng China kung saan nag-anunsyo sila ni Xi Jinping ng walang limitasyong pakikipag-partner. Dati nang inakusahan ng Estados Unidos ang China sa pagbibigay ng mga kagamitang may dobleng gamit sa Rusya na tumutulong sa operasyon laban sa Kyiv. Laging itinatanggi ng Beijing ang suporta sa Moscow. At nayon sa State Duma ng Russian Federation, biglang hayagang pinag-usapan na kailangan ng Rusya na agad tapusin ang digmaan sa Ukraine dahil hindi kakayanin ng ekonomiya ng Rusya ang matagal na pagpapatuloy ng espesyal na operasyong militar. Воєнної операції. Ito ay pahayag ni Rinat Suleymanov, kinatawan ng State Duma mula sa Partidong Komunista ng Russian Federation. Patawarin niyo ako, narito ang sinabi niya. Opisyal na, 40% ng federal na budget ay napupunta sa depensa at seguridad. Anong uri ng pag-unlad, pamumuhunan at kapital na maaring pag-usapan pa natin? Walang consumer value ang mga tangke at bala. Ginagawa sila ng ekonomiya pero hindi naman sila magagamit ng mga tao. Puro gastos lang ito. At ayon sa sinasabi ng deputadong ito mula sa Rusya, ang malalaking gasto sa industriya ng depensa ay nagbibigay nga ng trabaho, pero nagdudulot din ito ng pagtaas ng inflation at pagbawas ng pondo para sa social at investment na gastusin ng gobyerno. Binigyan diin ng deputadong ito na kahit matapos ang digmaan, malaki pa rin ang gastos sa muling pagbangon ng mga nasakop na teritoryo at sa suporta at pag-aangkop ng mga babalik mula sa front. Itong mababangis na mga Rusong Vanya at iba pa, malamang isasantabi na lang. Ganyan talaga sa Rusya. Gayunpaman, dapat nating tandaan na tila kakaiba ang ulat ng Financial Times na sinabi raw ni Xi Jinping kay Trump na magsisisi si Putin. Maaring nagkaroon ng larong telpono dito ng 2 beses. Una, posibleng hindi naintindihan ng mga Amerikano o mali ang translation mula sa Inchik. Bakit kaya? Alam natin kung paano tratuhin ni Trump ang mga tagasalin at natatandaan din natin na ang kanyang espesyal na sugo na si Steven Vitkov ay pumunta kay Putin para sa negosasyon sa digmaan ng Russia laban sa Ukraine gamit ang hindi malinis na tagasalin ng mga Ruso. Ayan. Pangalawa, hindi direktang sinabi ni Xi Jinping ito, kundi opinyon ng Trump administration na kwento ng mga source. Alam din natin paano mag-opinyon ang administrasyon ni Trump. Ayan, paalala ko lang, sabi ni Trump, ilang beses na raw muntik matapos ang giyera ng Russia-Ukraine dahil sa negosasyon, mga 500 beses na yata. 500 beses, yung giyera laban sa Iran, mga 15 beses na rin niyang sinasabing matatapos na, 15. Yung Iran Nuclear Agreement, mga 30 beses na niya itong napirmahan malamang, kaya dapat tayong magduda. Kung talagang gusto ni Xi Jinping na magsisi si Vladimir Putin, gagawa siya ng paraan para magsisi si Putin. Ngayon, ginagawa ni Xi Jinping ang lahat para suportahan si Putin. Dahil kapaki-pakinabang kay Xi Jinping na manatiling mabangis at agresibo ang Russia, itong tinatawag nilang oso, itong mabangis, mailap at halos walang pinag-aralan, bastos na oso. Para manatiling nakalutang ang Russia bilang panakot sa buong kanluran. Dito ako maglalagay ng tuldok. Isulat ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe kayo sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Kung gusto ninyong suportahan ang trabaho ng YouTube channel na ito, maaari ninyong gawin ito sa pamamagitan ng donasyon gamit ang mga link at detalye sa description ng video na ito. Yun lang po, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.